Good morning mga farm. So may bago na naman tayong baka. Nabili natin yan kahapon. Ito yun, babae. Tapos buntis yan, 6 months. Ano, manganak siya ngayong December. Tika na logi niyan. Maganda niyo ang pangatawan niya, mataba. Ano ba to? First time pa niyang manganak ngayong December. 6 months yung tiyan niya. Yan. Ito yung bago nating alaga. Si September, ang tawag natin sa kanya is September kasi yung isa August. Kasi August natin yung nabili. Ito September. Hindi ka na login nito kasi pag nanganak to ng December, yung anak niya pag nawala yon sa inahin, pwede mo na rin yung ibenta ng mga 30,000. Kung maganda talaga yung lahi, mga 40,000, 35 or 40. So may ka na, ginansya ka na agad sa kapital mo. Ito yun. Yung isang baka natin na nabili yung nakarang buwan, ano pa yun, bata pa yun, 8 months pa yun. Matagal-tagal pa yun bago magbuntis. Ito manganganak na siya by December. Nagkataon lang kasi na yung may-ari nito is emergency yung kailangan, kaya binenta na lang niya, at saka sa murang halaga. Hindi ka nalugi talaga kasi biruin mo ang pagpapalaki at pag-aalaga ng isang inahin. It takes 3 years bago yan magbuntis o bago yan manganak. So ito manganak na by December, instant baka ka na agad. At saka nakaganda nito is walang pili sa pagkain, kahit ano kinakain. At saka malakas din sa tubig, hindi pihikan. Hindi ka mamumroblema kung ano ipapakain mo sa kanya. Ang kagandahan lang kasi sa pag-aalaga ng baka, wala kang masyadong pera na ilalabas kumpara sa pag-aalaga ng baboy na araw-araw kumakain ng pera sa feeds. Mahal pa masyado ng feeds. Do yung baboy naman, pwede mo na siyang makapirahan after 3 months. Ang baka, ilang months mo pa bago siya pwedeng magkapira, pwede kang magkapera, pero wala kang masyadong malaking pera ilalabas dito sa baka kumpara sa baboy. Tsaka less hassle din kasi ang baka pag umaga pwede mo siyang pastol, tapos tanghali, tapos hapon. Unlike sa baboy, maglinis ka pa ng dumi, magligo ka pa. So ito yung natin additional na baka. So dalawa na ang baka natin. Yung isa kasi binenta natin yun, yung lalaki. Ang kapital natin noon is 28, kasama yung hindi pa kasama yung yung mga nagastos natin dun sa molasses,
yung sa mga tahop, yung sa siguro umabot siya ng ano 28, mga 30, 33 or 34 kung susumahin. Tapos nabenta lang natin na siya ng 41. At least may kita pa rin kahit pa paano. Kasi yung pera mo ilalagay mo sa bangko sa isang taon, magkano lang yung tubo nun. Ito yun, si Badikdik Babaka. Yung isa doon maingay masyado. Malaki talaga tong baka na to. Ito yung kinakain niya, damo. Tapos pag wala na talagang makain, may ano doon sa bandang doon sa gilid ng kalsada, pwede natin siyang i-ano doon, parang ipastor, pero hindi natin siya iiwan doon, babantayan natin para hindi makakain ng mga ano tanim. Kuha pa ako ng ano, okra. May okra dito eh. Gugulayan natin to, isama natin to sa gulay. Ito yung mga okra to. Ito, ayan. Ano, sana. Tsaka mabait yung baka na to. Hindi siya nangangamo. Kasi nung pagkahatid nito kahapon, kasi yung ibang baka pag bagong may-ari nangingiba-iba, nangingibago. Ito hindi. Hinawakan ko siya. Hindi siya naman tumatak. Pero hindi pa rin ako kampante. Hindi pa rin ako pakampante kasi baka biglang susungayin. Matulis ba naman yung sungay niya. So yan lang muna mga ka-farm, yung update natin sa pag-aalaga ng mga hayop. So mayroon tayong 2 baka, mayroon tayong isang baboy na buntis din. Ito buntis din yan. Madagdagan pa to, tuloy-tuloy yung pag-aalaga natin. Kasi ito talaga yung pinapangarap natin eh, tagal na. Yung pag-aalaga ng hayop. The same time, pangkabuhayan na rin. Thank you for watching. Don't forget to like, comment and share and subscribe na rin. Bye bye.